Assalamualaikum po sa mga kapwa ko Muslim. Ito na ngayon yung nabili ko na laman loob doon sa palengke Kabakan. Lutuin natin to ngayon. So for this video, samahan niyo ako. Unang gawin natin dito, syempre una, ilaga natin. Pero bago ko to nilaga, hinugasan muna natin ito ng maayos. Tapos lagyan natin ng half liter na tubig. Sa pagluto ng papaitan, marami tayong version nito. At itong version ko ngayon, sarili ko to. Every time talaga na may kanduli dito sa bahay, isa to na nire-request ng mga bisita namin. Papaitan po. After 40 minutes, hanguin na natin. Pero hindi pa to masyadong lata ha. Matigas pa ito kasi lutuin pa natin to ulit. Yung sa iba po, once maglaga nito, yung tubig po tinatapon nila. So ito ngayon, sa akin po, hindi ko po tinatapon. Gagamitin po natin to mamaya. Hindi naman po yun marumi kasi bago natin nilaga, nilinisan ko ng maayos. Slice lang po natin to ng maliliit. Yung sa iba po na pag-slice nito, gumagamit po sila ng gunting. Pero hindi po ako satisfy sa gunting kasi malalaki pa rin. So ito, kutsilyo talaga yung ginagamit ko. Prepare tayo ng pampalasa, bawang, sibuyas, kamatis, luya, atsal, sili green, sibuyas dahon. Lulutuin na natin, naglagay na ako ng mantika. Ang unang ilagay natin dito, luya po, grated luya po, para lumalabas talaga yung aroma nito. Lutuin lang po natin ng maayos hanggang lumabas yung amoy. Ilagay na natin yung bawang, sibuyas, at maraming kamatis. Pag ako talaga nagluluto nito, marami talagang kamatis. Sabay na natin dito yung paminta durog. Kasi pag ako'y nagluluto nito, hindi na po ako gumagamit ng mga beef cubes. Maraming kamatis lang po. Tapos lutuin natin ng maayos yung kamatis hanggang sa ito'y malata. At pag luto na po yung kamatis, ilagay natin yung na-slice natin na laman loob. Mix natin ng maayos, lagyan po natin ng asin, pampalasa, kunting asin lang po. Yung isa na sekreto para mas masarap yung papaitan natin, kailangan talaga maraming luya, maraming bawang, sibuyas, kamatis po. Importante po talaga nito yung kamatis kasi dati nagluluto ako ng ganito, walang kamatis. Iba po yung lasa pag once may kamatis po. Nilagyan ko ng 2 basong tubig, yung tubig kanina na ginamit natin sa paglaga. Takpan natin, hintayin po natin na kumulo yung 2 basong tubig na nilagay natin. Kailangan talaga matiisin ka sa pagluluto nito kasi low fire lang po ito. Tapos lagyan natin ng toyo, kunting toyo lang po para pampaitim, para may kulay po yung niluto natin. Yung sa iba, yung nilaga na tubig, tinatapon nila. Pero ako po, hindi ko po tinatapon kasi andun yung lasa. Pero malinis naman po yun. Yung sabaw na naiwan sa paglaga natin, ubusin na po natin dito. Yung kulay po, baka magtaka kayo, ganyan po talaga yung kulay, malinis na malinis po yan. At sibuyas dahon nilagay na natin. Ito po yung isa na pampalasa dito. Hindi kasi ako gumagamit dito ng beef cubes or Ajinomoto kasi may mga bata po, bawal po dito sa amin. Malambot na po ito, so nilagay na po natin yung tanglad at saka sili green. Isa din po to na pampalasa, itong sili green. 4 years na po kaming hindi gumagamit ng Ajinomoto. Kung magluluto po kayo nito, yung tubig po sa paglaga, konti lang po yung ilagay natin. Kasi kung maraming tubig, malaki po yung chance na mawala yung lasa. So, lagyan po natin ng kalamansi, yung naluto na natin para dagdag sarap. Kung magluto po kayo ng ganito, kunting toyo lang po, pampaitim lang po ng sabaw para may kulay. Please follow my page. Maraming salamat po sa panonood. Thank you.